Ang aming pong kasamang si George Carino ay nakapaglibot na sa may Tagbilaran City, ang pinakasentro ng syudad dito po sa Bohol. Alamin natin sa pagpapatrol ni George Carino. Kabayan, kanina sa airport pa lang, inaramdaman na namin yung tensyon ng mga tao dito at kinakabahan pa rin kahit nung umuusad na kami sa biyahe ay makikita pa rin sa usad ng mga sasakyan at sa gilid ng kalsada yung tensyon na nararamdaman ng mga Boholano. Para lang mailarawan yung klase ng pisala na inabot itong Tagbilaran, ipapakita natin itong City Hall ng Tagbilaran na makikita ninyong nagtamo ng matinding pinsala kahit pa sabihing ito'y isang malaki, matibay at konkretong istruktura. Makikita ninyo bumagsak ng kisame, tibag yung mga powder at bumigay habang niyuyugyug ng lindol yung lugar na ito. Kaya hanggang ngayon, nandun pa rin yung takot, kabayan, sa dibdib ng mga residente. Pabalik-balik ang mga aftershock na nararamdaman dito sa Bohol na aktwal pa naming naranasan kanina. Ang mga konkretong istruktura dito sa Tagbilaran ang naglalarawan ng bakas na iniwan ng lindol kaninang umaga dito sa kanilang lugar. At kung ang ganitong klase ng mga istruktura ay kinaya ng lindol na gibain, lalo pa sa mga maliliit na bahay. Ayon kay Felix Verano, nasa loob siya ng bahay nila kanina nang magsimulan lumindol. At nang bumalik siya, ito na ang dadatnan niya. Mga alas 8 ng umaga, naglindol na. Ito ang lumabas ko. Pag lumabas ko ito ng nasira. Kaya naman ang pamilyang Arcales ayaw na ding bumalik muna sa kanilang bahay. Kwento ni Charon, sila lang ng mga anak niya ang nasa bahay at naghatid sa airport ang mister niya kaninang umaga. Nang umuga ang paligid, binalot na siya ng takot. Ito yung bisaduyan. Chop, ano ko na yung tatlo. Ginanyan ko sa damit nila. Tapos ito kinuha ko sa duyan yung mga chilusi sa sa kwarto namin. Nabagsak. Buti na lang doon sa dito sa tiila nila. Marami pa ang katulad ng pamilya Arcales na ayaw munang umuwi sa takot na maipit sa mga bahay nila. Ayon sa lokal na pamahalaan ng Bohol, dineklara na nila ang state of calamity sa buong probinsya para makatugon sa pangangailangan ng mga kababayan nilang nilindol na sa inuming tubig pa lang ay tiyak na mga ngailangan. Sabi ni Gob, wala kasi silang kuryente at ang serbisyo ng tubig sa probinsya ay pinapatakbo ng kuryente. Ngayon na lang sila nakaramdam ng ganitong kalamidad mula ng lindolin noong 1990 at 1996. At ang masakit nito, may mga kababayan silang namatay sa trahedya. 1 p.m. this afternoon, yung death registered, I would say unofficially kasi hindi naman written yung report, but these are verified already by our police stations, by our health stations. Nag-abot na ng 25 yung casualties. Kanina, may mga residenteng nagpapanik na sa pagbili ng gas na gagamitin sa pagluluto, pati ang gasolina para sa sasakyan. Kanina nung kumagat yung dilim ay nagkaroon ng kuryente rito sa ilang bahagi ng Tagbilaran, kung kaya't yung ilang serbisyo ay naibabalik na, pero nandun pa rin yung kaba. I-update lang natin yung tala, kabayan, ayon dito kay Senior Superintendent Dennis Agustin ng Bohol Provincial Police Office, ang bilang ng namatay ay 68, 68. May tinatayang 200 tao na nasugatan, 3 yung nawawala, at mayroong 9 na tulay na nasira. Hindi nga lang nilinaw doon sa report kung ito'y partial o total damage, at meron ding mga naitalang landslide sa ilang munisipalidad. 9 na munisipalidad yung nagkaroon ng landslide dito sa lalawigan mismo ng Bohol. Bukas, inaasahan na mabibigyan ng ganap na larawan kung ano yung lawak ng pinsala na idnulot ito nangyari lindol kanina umaga dito sa lalawigan ng Bohol. Kabayan. Maraming salamat. Live mula sa Tagbilaran City, si George Carino.